Moment of truth mga idol, mga boss. Testing natin kung malakas. Legit mga idol, ang lakas. Grabe ang lakas. Yes mga idol, ito na yung pinaka last part niya, part 3. Dito na natin gagawin yung platino, upper sa lower. Tapos testing natin kung malakas ba siya. So malapit-lapit na tayo. Medyo ang alam ko inabot din tayo ng mga 2 oras sa paggawa. Ito na lang, yung technique na lang, yung last na technique. Papakita ko dito kung paano ko kinukuha yung butas, kung paano butasin, kung paano makuha yung eksakto. Ganun. So ito na. Kailangan natin mga boss, ito lapis, tapos ito lang, then barena ulit, tapos drill bit, iba't ibang size, kasi mayroong malaki, mayroong maliit. Ito masyadong nakausli, pupukin natin pa loob para lumoob siya. Meron ako dito boss, technique para hindi siya uminit. Simple lang to, malaking tulong din ito para sa mga gumagawa ng ganito aparato. Una lang gawin niyo mga boss para makuha niyo yung butas. So mag-mark na kayo dito. Para sa tornilyo to. May X na doon. So, gagawin ninyo, itong X na to, itatapat nyo lang sa dyan, sa may tornilyo ito. Tatapat nyo ganyan. Tapos, dapat nakagitna ito. Itong platino dapat nakapagitna dito sa may core. Dyan, kunin nyo muna dyan, at saka nyo ipagitna. Ayan, nakagitna na siya. Tapos, saka nyo siya silipin dito. Dito. Pag nasilip nyo ganyan, dapat ito tatapat dun sa kanyo kuhitan yung dulo niya. So pag naguhitan na, ayun na yung bubutasan natin. Sa pagbubutas, ang gamit ko 532 na drill bit. Sa may mismong contact point, hindi ko sa sinasagad na binubutasan. Ginagawa ko, kalahati lang. So nabutas ko na yung sa may contact point. Ito naman, kailangan ko bang palakihin kasi wala akong bala na eksakto doon. Yung bala ko medyo malaki. Ayan o. Nagawin natin, maglalagay na tayo ng contact point. May ginawa ako mga boss, sadya talaga yung butas na yan. 3 yan. Dito, pag tatanggalin mo na, yung contact point na nakalagay sa platino. Itong gitna para sa contact point na yung walang butas. Ito kasing contact point natin ngayon may butas. Ayan, so dito siya sa mas malaking butas. So ito, sakto na. Ngayon, maglalagay lang tayo ng gap dito between lower platino sa yung core. So dapat mayroon siyang space para pag diniinan natin yung adjust dito sa upper, mayroon siyang pwedeng paglaruan. So kulang pa. So ito yung nais kong sabihin kanina dito. Sa pagitan nitong lower platino saka yung core, yan, dapat mayroon siyang space at least siguro ganito kanipis. Ayan o. Hindi siya kasi makikita kasi gabi eh. Para kapag naglaro siya, ayan o. May space yan mga boss, yan. Para kapag naglaro siya, hindi siya iinit. So, dapat maliit lang yung space, mga boss. Kasi pag sobrang layo naman, hindi niya mamamagnet yung lower na platino, kaya umiinit siya. Ngayon, okay na to. Ang next naman natin, yung upper. Kung gagawin na lang natin, ganyan mo na lang mga idol. Ganyan na lang. Tsaka maguhitan dito, guhitan doon. Yan, yan. Tapos tapatan mo ito. Simple lang yan mga boss. Dito mo na siya matitrace ngayon. Ito, papagitnaan mo na ngayon to. Yan. Saka yan. Tapos yan. So, mag-puncher na tayo.
Sa part na to mga boss, mga idol, medyo malaki yung butas natin para pwede siyang mag-move pa right and left. Lagyan natin ng contact point. So, ang ginawa ko mga idol, binili ko kong ganyan, no? Papataas ka lang tapos diretsong ganun. So, ang purpose niyan, para mayroon siyang adjustan. Hindi pa siya nakatutok. Kumbaga, pag tinornilyo mo ito, tututok siyang ganun. Yan na, mga boss. Tapos, moment of truth mga idol, mga boss. Testing natin kung malakas. So ito na mga idol, moment of truth na tayo. Tetestingin na natin. Kumuha ako dito ng dahon ng, tangkay na ng malunggay ito. So medyo malaki na siya. Gumawa tayo ng improvise lang na rod. Siyempre, para matesting natin. Ayan try nating pag-sparkin yung magkabilang rod. Ito, moment of truth mga idol. So, legit mga idol, ang lakas. Grabe ang lakas.